Hello, magandang hapon sa inyong lahat. Tayo ay magbabasa ng isang post na maalaala mo kaya, di ba? Medyo madrama tong ating content natin mga kababayan ko. Nagva-viral daw to eh. Ito ay post sa page na More and More. Ito ay, ang title kasi dito, Running for Magna Cum Laude nawala dahil lang sa isang kapirasong papel. Nawala dahil sa isang kapirasong. What do you mean kapirasong? Pero basahin natin baka maintindihan natin. Ito ay post ni Chris Von Patena. Tingnan nga natin yung isa-search nga natin si Chris Von Patena. Kung yung mismong nag-post. May 7.4 share na. Dito na tayo sa mismong post, no? Ayan na, meron nagsabi, baka makatulong ako na ma-expose ang ginawa sa kapatid mo. Don't be afraid. I'm a news broadcaster in national radio. Sino to? Oo, mukhang siya. Mukhang may taga-radio station ng mag-e-expose daw. Diba? Si Arman Banaag Cambe. So, ito yung pinost, basahin nga natin mga kababayan ko. Mahirap pero nagsusumikap. Diba? Sa linya pa lang na may inuna agad yung mahirap. Mahirap, kawawa naman. Kailangan kampihan na natin. Hindi, nagpapaka-sarcastic ako kasi kadalasan yan eh. Pero titingnan natin yung merito ng post, no? Titingnan natin yung merito ng post niya kung kasi minsan pag mga ganyan na nadadaan na naman sa mahirap, minsan dala na ako diyan eh. Minsan kahit walang kwenta yung pinaglalaban, basta mahirap. 'Di ba? Nakakasawa na yung ganyang narrative na pag mahirap, automatic kampihan mo dahil mahirap. Yan minsan ang tinuturo sa atin ng teleserye. Pero tingnan natin baka makatwiran, 'di ba? Baka makatwiran naman itong niya. Mahirap pero nagsusumikap. Masipag, madiskarte at matyaga. Working student para masuportahan ng edukasyon na tanging maipapamana lamang sa amin ni ina at ama. Yan ba ang tawag nyo talaga? Ina, ama. Or for dramatic purposes lang. Hindi gagalit na ba sa akin? Mamaya may nagagalit. Kasi parang sa mga linyahan na ganito, intention talaga nito mag-appeal sa emotions ng tao di ba? Ulitin natin yung wala nang masyadong Mahirap pero nagsusumikap, masipag, madiskarte at matyaga. Working student para masuportahan ng edukasyon na tanging maipapamana lamang sa amin ni ina at ama. Aktibong estudyante sa loob ng silid-aralan at alam niya ng kanyang mga kamag-aral. Ito ang aking kapatid na si Alia Christine M. Patenya. Pinangalagaan ng aking kapatid ang kanyang grado simula first year hanggang ngayon third year. Hindi nawawala sa Dean's Lister. Hindi rin nagkakaroon ng DOS since first year. Alam mo, nung college ako, maligaya ako niyan. Parang uno ko na yan, DOS na yan eh. Uno, pero maligaya, makatres man lang ako. Maligaya na ako doon, men. Di ba? Ibig sabihin, pasado na ako noon. Pero iba kasi ang standard nito mga to. So, to be fair naman, pagka walang DOS, stress ang transcript mo, maganda ang tingin sa'yo ng employer. Dahil naranasan ko nung nag-apply ako, pinakita ko yung transcript ko nung college ako, puro tres. Nakakahiya nga naman. Kaya lang, pwede rin naman makalusot ko. You have to show sa employer na yung grade na yan ay number lang yan. Diba? Papakita mo pa rin sa employer yung pagka street smart mo. Diba? Pero, wala iba talaga rin naman kasi ang advantage pagka wala kang dos, yung puro uno. Diba?
Ibig sabihin, malupitan ka nun, men. Subalit nagbago lahat sa isang iglap dahil sa pagkukulang at hindi tamang treatment na ibinigay ng guro sa aking kapatid. Oh. Sabi ng ibang mga guro, may seminar daw sila na dapat bago magbigay ng grades sa mga students, kinakailangan na mapangalagaan at makonsult, especially yung mga Latin honors. Hindi pinagkait na Latin honors na ipinagkait na matamo sa aking kapatid kung kaya't siya ay binigyan ng 2.25 ng isang guro na hindi man lang binigyan ng pagkakataon na tanungin o sabihin sa kapatid ko na may kulang. Ano yung kulang na yun, men? Di ba? Mamaya babalikan ko to, ha. Mukhang may sasabihin ako dito sa may kulang-kulang na to. Ilang buwan bago nagbigay ang guro ng grado sa kanyang mga students, may ilang students na kanyang na-consult at sinabi ang mga kulang nito. Di ba? Siyempre, ang kapatid ko ay panatag na dahil hindi siya na-mention at alam niya na wala siyang kulang dahil 100% ay binigay ng kapatid ko para maipasa lamang ang subject ng kanyang guro. Hindi sa nagmamagaling ang aking kapatid, alam niya lang kung ano ang potential at deserve niya sa subject na ito. Nagtungo ang aking kapatid sa guro na nagbigay ng kanyang grado. Nagmamakaawang umiiyak ang kapatid ko sa kanyang guro at nang umuwi sa amin ay nakakadurog ng pusong makita yung kapatid ko na pagod galing trabaho. Nagantay ng ilang oras sa kanyang guro dahil hindi na daw babaguhin ang grado ng kapatid ko dahil naipasa na ito sa grading system. At kung babaguhin niya ito, parang inamin niya na may pagkukulang siya. Oh, mayroon namang soft copy na ipinakita ang kapatid ko, subalit ipinagpipilitan pa rin ng guro na hindi niya ito babaguhin kahit pa may hard copy and soft copy. Sobrang awang-awa ako sa kapatid ko that time. Alam ko yung effort niya para makamit ito. Bukod sa hinahabol ang pagiging Latin honor, iba kasi ang dating pagka halimbawa, uy, cum laude yan, summa cum laude yan, yung tao na yan, di ba? Pinapatarpulin pa yan, ng mga magulang, di ba? Kasi nakaka-proud nga naman yun. Alam ng kapatid ko na hindi niya deserve ang grado na ibinigay sa kanya ng guro at isa pa hindi niya natamo ang treatment na pagpapahalaga ng isang guro. Ngayon, unti-unti na lang tinatanggap ng kapatid ko ang nangyari sa kanya at ipinasa Diyos na lang ang lahat. Pero ganito ba talaga kapag student ka lang, wala kang magagawa? Naiiyak ako sa kapatid ko nung sinabi niya na ang laki ng paghanga ko sa mga guro dahil balang araw magiging katulad din nila ako, pero ngayon parang nabago na ang pananaw ko. Dahil kahit anong galing at sipag mo, kapag may guro na walang malasakit sa students, wala. Hanggang dyan ka na lang. Palagi kong pinagmamalaki na quality education ang ibinibigay nila sa amin, pero ngayon sinampal ako based sa naranasan ko. Sobrang awang-awa ako sa kapatid ko. Alam kong mahirap sa ngayon, pero unti-unti naming pinaparamdam sa kapatid ko na kayanin at huwag na lang isipin ang nangyari dahil hanggat nandito kami sa pamilya niya, palagi kaming magiging tungkod para umalalay sa kanya. Dati wala lang sa akin yung grades is just a number. Oo, number lang siya, pero grabe nung sa kapatid ko na nakita yung epekto ng numero, ng mga numero na alam niyang hindi niya deserve. Sana maging aral ito sa lahat ng mga guro na dapat bigyan nyo din ng tamang treatment yung mga students nyo dahil hindi nyo alam ang pinagdadaanan nila para makamit lang yung ganitong uri ng karangalan na magbibigay at may pagmamalaki nila sa kanilang mga magulang. Maging patas at ibigay palagi ang karapat-dapat. Isa lang naman ang hiling ko, maging okay lang yung kapatid ko.
matanggap niya yung nangyari sa kanya, na magpapatuloy pa rin sa buhay at tuparin ang pangarap na kanyang nasimulan. Sis, kung mababasa mo ito, nandito lang ako, kami palagi para sa iyo. Thank you sa mga laban ko na nandyan ka. Kaya ngayon kami naman ang nandito sa laban mo. Hindi ko ito pinost para manira. Ipinost ko ito para maging aware yung iba na mahirap yung ganitong situation dahil lumalaban kami ng patas at nagmula sa mahirap na buhay kung kaya't nangangarap na magkaroon ng magandang buhay sa pamilya. Pray for my sister's recovery. Kahit kailan, alam mo, to be honest mga kababayan ko, anoy ako pag laging minimension yung mahirap sa buhay, mahirap. Parang sa akin, with all due respect naman no, sa mga mahihirap, yung kinukonsider nilang mahirap ang sarili nila. Kahit kailan huwag kayo masasanay na gamitin yan sa lahat ng argumento. Yang pagiging mahirap kasi kami ay mahirap. Huwag niyong gagamitin yan. Please lang. Lahat tayo ay equal, ano? Kung halimbawa may pinagdadaanan tayo or may mag-stick tayo kung ano yung facts nung nangyari. Huwag niyong idadaan lagi sa pagiging mahirap. Mahirap kasi kami, mahirap na. I know, yan eh. Kasama din naman sa factor yan. Malay mo ha, hindi ko naman sinasabing ito yung nangyari, pero malay mo, kaya nasasabi mong mahirap lang kayo, yung ibang estudyante siguro nabibigyan ng something yung teacher, halimbawa, no? Kaya nasasabi nyo na, pero ilinawin nyo kung ganun talaga ang nangyari. Kung involved yung pagiging mahirap nyo, meron naman talagang kasong ganyan. Yung halimbawa, ako magko-cum laude ako. Yung mga kaklase ko, anak mayaman. May mga regalo sa teacher, 'di ba? Sa guro, na sinasabi, may regalo sila doon. Ako, anak mahirap ako. Pwede kong isingit yung pagiging mahirap ko doon. Kasi yung mga kaklase ko, mayayaman 'di ba? Ako mahirap lang, wala akong maibigay na regalo kaya mababa ang grades ko. Pwedeng ganun kung ganun ang kaso. Pero kung walang kinalaman yung pagiging mahirap mo sa isang topic, please, wag niyong gagamitin yan. 'Di ba? Gagayahin kayo ng mga iba na yan na lang lagi ang magiging katwiran. Minsan kahit maling-mali na talaga, mahirap lang kami. 'Di ba, men? Nakakabwisit na yan, dahilan na yan. Rampant yan dito sa Pilipinas. Palagi na lang dahilan yung mahirap na yan. Nahuli ka sa traffic, nakikiusap, hindi pinagbigyan, mahirap kasi mahirap. 'Di ba? Palagi na lang katwiran yung mahirap na yan, men. Ano ba? Doon tayo sa facts nung now, dako tayo doon sa hindi kasi malinaw dito kung ano yung sinasabi na may kulang. 'Di ba? Ito, wala naman tayong way para makuha yung side nung teacher. Hindi naman natin kilala kung sino yung teacher, hindi naman alam kung anong school yun. So, ang pagbabasehan natin yung side lang neto. Kasi hindi naman natin alam yung side ng iba eh. So, ipagpapalagay natin, mga kababayan ko, na ang sinasabi nito ay totoo lahat. 'Di ba? Pagpapalagay natin kasi hindi naman natin alam yung side nung iba eh. Dito kasi sa statement mo na, hindi naman kasi dineclare dito, ano ba yung sinasabing kulang na yon? May sinasabi ditong dahil sa isang pirasong papel. Ano yung papel na yon? Diba? Ang narrative dito parang na agad yung teacher na hindi patas. Kasi sinabi dito, sabi ng ibang mga guro, may seminar daw sila na dapat bago magbigay ng grades sa mga students, kinakailangan mapangalagaan at makonsult, especially yung mga Latin honors. Ako, for me, ganito, no? For me lang for me. Siguro nasasabi ko lang to dahil hindi naman ako Latin honors at wala naman akong pake sa grades ko. Naiintindihan ko naman yung iba na yung hinahabol talaga yung Latin honors na yan, di ba? Naiintindihan ko yon dahil syempre maganda nga namang ilagay sa resume mo yan pag mag-a-apply ka ng trabaho. Di ba? Na
Ako ay cum laude, ako ay summa cum laude. Pero sa akin men for me to opinion ko to. Ito yung tinatawag na opinion, hindi ito objective. 'Di ba? Sa akin nga dapat nga hindi na ito ganito eh. Kung ano talaga yung kalagayan ng estudyante, yun na yun. Yung hindi nyo na kakausapin. What for? Kasi nga, ang sabi sa amin nung teacher namin nung nag-aaral kami, hindi naman ako ang gumagawa ng grade nyo, kayo base sa performance nyo yan eh. Kung may nakalimutan kayong ipasa na something, fault nyo yun. 'Di ba? Kung nakalimutan yung ipasa, hindi, kasi in real world naman, hindi naman ganyan eh. Hindi ganyan sa real world, men. Yung halimbawa, may nakalimutan, naalala ko, isi-share ko sa inyo ha. Muntik na ako maligwak sa trabaho dahil may nakalimutan ako. Total, wala naman ako doon sa kumpanya. Ito ay, hindi ko na lang sasabihin kung SM o Robinsons. Kasi ang policy doon sa Robinsons, after nung, di ba magbibilang kayo ng pera sa gabi, yung benta. Di ba may money counter doon, bibilang kayo, may make sure nyo na yung pera, yun talaga yung naitali. Yung pera, balance dapat. Tapos yung pera, ilalagay nyo sa vault. Ilalagay sa vault yung pera. Number 1 na SOP, kailangan ilock mo yung vault. I-jumble mo. Di ba may dial yung bolt? Ako, nagmamadali ako umuwi. Hindi ko na i-rumble. Ano yun? Grounds yun para ma-terminate ka. Kasi yun ang pinakamahalaga sa lahat eh. I-jumble mo yung bolt. Nakalimutan ko yun. Di ba? Ngayon, nung nag-audit anong tawag dito? Nag-audit yung treasury kinabukasan, mag-check. Bakit hindi nakalock to? Sino yung kagabi? Ako ma'am, nakalimutan ko. Sabi na ko, sir ha, mayayari ka dito. Yung manager ng treasury, naiintindihan ako dahil bago pa lang ako that time. 'Di ba? Nako sir ha, dito papasok kasi yung teamwork nyo eh. Binilang nila yung pera, wala namang kulang, wala namang damage, pero mortal sin kasi na hindi mo ma-lock yung vault. Ngayon narinig nung nagti-training sa akin na sinumbong ako sa operations manager. May mga tao kasing ganoon eh, no? May mga taong ganoon na parang feeling nila uunlad sila pagka nagsumbong sila, pero hindi nila naiintindihan yung essence ng teamwork dun sa store. Kasi pagka may team kami, hindi dapat laglagan eh. Hindi laglagan in the sense na yung kukonsintihin mo yung kalokohan nung kasama mo. Kung nagnanakaw yung kasama mo or yun, katulad ng pagnanakaw kailangan talagang sabihin mo yun dahil anay yun eh. Pero yung nagkamali na hindi naman sinasadya, dapat within your group, inaano nyo yun, hinahandle nyo yun. Oy, next time ha, magkakaroon kasi kayo ng camaraderie dun men eh. Diba? Para pag ikaw naman ang napahamak, ako naman ang sasalo sa'yo dahil may utang na loob ako sa'yo. Yung ganon, nung sinumbong niya sa operations manager namin, siya pa yung pinagalitan. Dapat nagtutulungan kayo dyan. Hindi dapat ganyan ang trabaho nyo. Yung magsusumbungan kayo. Ewan ko, nakikitaan din kasi ako ng potential na operations. Siguro sayang ako eh. Kasi kung liligwakin ako that time, iti-terminate ako. 'Di ba? Parang sayang naman. Hindi naman, talagang sayang ako. To be fair naman, hindi naman sa pagmamalaki. Medyo malaki naman na naitulong ko dun sa area namin. Nung ako ay na-regular. Pinagalitan siya kasi hindi dapat ganyan ang yung maglalaglagan kayo. Dapat kayo dyan nagkakaintindihan kayo. Team ko kayo, hindi mo ba naiisip? Ikaw mapapahamak din. Yung store nyo maha-highlight na may nakakalimot na mag-lock ng vault. Di ba? Yun dapat ay iniisip mo bilang team eh.
Hindi yung magiging bida ka dahil nagsumbong ka. Kasi store nyo yung maka-highlight doon. Halimbawa, pag nangyari yon, oy, sa store ng ganito, alam nyo ba na, hindi na ako mami-mention doon. Kasama ka na doon pag kilala kang taga doon ka. 'Di ba? Lalo na sa operations manager namin, isa sa store niya nakalimutan na mag-lock ng bolt. 'Di ba? Kasiraan sa kanya 'yon. Since wala namang nangyaring wala namang nakaw na nangyari at hindi naman nawala yung pera, shut up na lang kayo. Yun yung mga tinatawag na na alam mo yon, yung hindi mo na dapat inaano. However, kailangan ipaintindi nyo dun sa nagkamali na mali yung ginawa niya. Yung parang ipamukha mo na ito, isasalba ka namin ha. Yung parang indirectly sinasabi mo, mahiya ka naman sa amin. Papagbigyan ka namin ngayon, di ba? Ano ibig ko sabihin kung bakit ko kinikwento yung ganito? Sa real world kasi, kahit makakalimot ka, wala naman hindi mo pwedeng asahan lagi na may sasalo sa'yo eh. Kasi anong nangyayari sa ganito, yung kinakausap mo na yung mga parang spoon feeding to for me eh. Yung parang, oy ha, pero in reality dapat responsibility mo. Paano pag halimbawa napunta ako dun sa mga walang hiyang tao? Na mga ka-team ko, pati yung namin. I-determinate ako. Wala akong career doon sa kumpanya na yon. Pangit ang record ko. 'Di ba? Possible na mangyari yon. Wala akong karapatan na sumama ang loob ko doon dahil kasalanan ko talaga yon. Nagkataon lang na napunta ako sa mga mabubuting tao. Pwera lang yung nagsumbong sa akin. 'Di ba? Kaya sa real world kasi part kasi ng yan eh. Yung ng natin yan eh, pag may nakalimutan ka, wala eh, fault mo yun. 'Di ba? Huwag mong isisisi sa teacher mo na kahit pa sabihin mo nag-seminar sila na kailangan ma-consult kayo, yung pag-comply ng mga requirements, part mo dapat yun eh. I'm so sure kaya mo nga nasabi na kumpleto ka dahil alam mo yung mga requirements talaga. However, hindi nag-reflect doon sa tapos dito may sinasabi ka dito na may ilang students na kanyang kinonsult at sinabi yung mga kulang nito. Yes, sometimes unfair, Ba't hindi ako nasabihan? 'Di ba? Panatag daw siya kasi hindi daw na-mention yung name niya. Bakit hindi ako nasabihan? Pero yung iba nasabihan. Ang nakita ko dito parang umasa siya ng ganun eh, na lahat naman sasabihin ko may kulang eh. 'Di ba? Pero from the very beginning, dapat alam mo na talaga kung kumpleto ka o hindi. Kahit pa sabihin mo na hindi ka na-mention. 'Di ba? Or sa di malamang dahilan, halimbawa nakapagpasa ka pero na-neglect nung professor yung yung pinasa mo, nagpasa ka naman talaga. Yan naman, pwede mo namang idaan sa proper forum yan. I-protest mo na hindi, yung may mga proof ka dapat na may ibibigay na ikaw ay pinasa. Pero na-mention kasi dito pagka binawi ko yung grade mo, lalabas na akong may pagkakamali. Ito, kung babaguhin ito ay parang inaamin niya na may pagkukulang siya. So pinaninindigan talaga ng professor na wala siyang pagkukulang. Bayad dito sa statement na to. 'Di ba? Dahil naipasa na ito ang grading system. Diba? Hindi kasi natin alam yung statement eh. Yung pero halimbawa kung talagang hindi siya na-mention at shit happens talaga eh. 'Di ba? May mga bagay talaga na hindi karapat-dapat sa iyo eh. Na pagdating ng araw ipagpapasalamat mo, buti na lang. 'Di ba? Buti na lang I don't know, siguro sa panahon ngayon kasi naniniwala ako sa ganun eh. Kung halimbawa sobrang malas mo kung susundin ko itong statement mo na to, inuulit ko hindi ko pa naman alam yung side ng teacher, pero kung susundin ko yung ang malas mo naman. Kasi yung iba nasabihan, ikaw hindi ka nasabihan.
'Di ba? Pero ang ano mo na lang diyan, ang iisipin mo na lang dapat, may purpose 'yan kung bakit nangyari. Maaari ngayon hindi mo pa alam. Sasabihin mo, ano naman ang purpose nun na ano, 'di ba mas pangit 'yon na nawala yung pagka-summa cum laude ko or pagka-cum laude ko. Paano mo sasabihing blessing in disguise 'yon? Sa ngayon kasi hindi mo pa alam yung mga ganyang bagay. Parang ganito lang 'yan, men, ano. Parang ganito example, ano. Let's say halimbawa ikaw may company incentive tour kayo, no? Let's say halimbawa magtutour sa US. 'Di ba? Ito fictional lang naman 'to, no? Halimbawa magtutour sa US. Then nag-apply kayo ng US visa. Sa dinami-dami nyo, ikaw lang ang na-deny. Masama ang loob mo. Siyempre, iisipin mo, putang ina, yung mga kasamahan ko, makakapunta ng ibang bansa, makakapag-enjoy sila doon. Ako, maiiwan sa Pilipinas. 'Di ba? Parang nade-depress ka na. 'Di ba? Ganun minsan ang magiging mentality eh. Made-depress ka kasi siyempre, akala mo ikaw yung pinagsakloban ng langit at lupa. Hindi mo alam eh, parang sobrang malas ko naman, putang ina, ba't sila na halos parehas lang naman yung yung requirements na naipasa nyo, tapos ikaw na-deny ka. Sa di malamang dahilan na-deny ka sa pag-apply ng visa. So, depressed ka, no? Hindi mo alam, nung umalis yung mga kasamahan mo, nag-plane crash yung yung eroplano sinasakyan, lahat sila patay. Ikaw naiwan sa Pilipinas, ikaw buhay ka. 'Di ba? Hindi mo kasi nalalaman kung ano yung purpose ng Diyos para sa iyo eh. Sa ngayon, kahit ako tanungin mo ko, ano naman ang magiging pagka-blessing in disguise na to, na hindi ko pa alam. 'Di ba? Hindi ko pa alam. Pero yung sabi mo, binigay mo naman ang 100% mo eh. Talaga hindi para sa iyo 'yan. Kasi may something na magkakaroon ka na wala itong mga napasama doon. Yun lagi dapat iisipin nyo. 'Di ba? Lalo na't pagka sinabi nyo naman, lumaban naman kayo ng patas, Ngayon, hindi mo pa malalaman yan. Kahit ako, hindi ko pa alam kung paano nga naman magiging Pero matalino kasi ang Diyos eh. Hindi mo ini-expect kung ano yung bagay na plano niya para sa iyo. 'Di ba? Ilang beses ko nang naranasan yung mga ganyang bagay. 'Di ba? Nadidepress ako pag nakikita ko yung mga dati noon, 'di ba? Yung mga kaklase ko, mga mauunlad na, mga nadidepress ako pag nakita ko, naiinggit ako. Yun yung lehitimong inggit talaga eh. 'Di ba? Pero nakikita ko yung purpose naman ng Diyos kung bakit medyo okay naman ang buhay ko ngayon. Tapos yung mga classmate na nakita ko dati, dahil doon sa risk na pinasok nila, kasi sa mundo kasi malaki ang risk, malaki ang reward. 'Di ba? Some of them nagtrabaho sa customs. So ang sagana ng buhay nila, na naiinggit ako, mga sports car yung mga nila. Nitong panahon ni Duterte, nagkaroon ng crackdown sa customs. Kasama sila sa naligwak. Ngayon, hindi ko alam kung saan nagtatrabaho si wala na rin nakikitang post sa FB. ng mga matinding lumipat na daw ng bahay, yun ang mga balita. Diba? Hindi naman sa inaano ko, kaya hindi natin alam kung ano yung kung saan tayo nilalagay. Basta tandaan nyo sa sarili nyo, basta lumalabang kayo ng patas. Kung tingin nyo man na api man kayo ngayon, may justice na ibibigay ang Diyos para sa inyo. Hindi pwedeng wala. Sabihin nyo sa akin yan, as long as na lumalabang kayo ng patas, wala kayong niloloko, wala kayong ginagawa ng kasinungalingan sa ginagawa nyo, sa karir nyo, maniwala kayo sa akin. 'Di ba? Ilalagay kayo ng Diyos kung saan kayo na. Maaring mabagal ngayon, maiinip ka ngayon, Minsan ganyan ng tao eh, yung parang
parang ang ano naman, ang tagal naman ng swerte sa akin. Ibig sabihin nun, pagka hindi ka makapaghintay, tinuturuan ka ng Diyos maghintay. Tinuturuan ka ng Diyos maghintay. Kung ngayon feeling mo na parang walang nangyayari, tinuturuan nga. Pero ikaw naman ay nagtatrabaho ka naman ng maayos at masipag. Tinuturuan ka ng Diyos maghintay. May oras para sa iyo. Hindi, kasi darating yan, ang gawin mo ngayon, mag-enjoy ka kung ano yung gusto mong gawin ngayon. Mag-enjoy ka, kung ano, mahalin mo yung trabaho mo ngayon. 'Di ba? Kahit feeling mo parang hindi ka uusad sa ginagawa mo, mahalin mo, darating ang time. 'Di ba? Basta hindi ka nandadaya, hindi ka nanloloko ng tao. Kasi yung mga nandadaya at nanloloko, yes, magtatagumpay ka ngayon, magiging sagana ka ngayon. Mabilis kasi ang diyan eh. Pag nangloko ka mabilis kasi ang progress diyan eh. 'Di ba? Pero hindi sustainable yan, men. Darating ang time, malalaman din ng sangkatauhan yung ginagawa mo. Pero kung halimbawa ikaw ini-enjoy mo lang yung ginagawa mo, no? Wala kang pressure, 'di ba? Ang pressure mo na lang kung paano itawid yung maghapon at kung paano i-maintain yung ginagawa mo sa trabaho mo, kung ikaw man ay merchandiser, darating ang time, makakasumpong ka ng bagay na magbabago ang buhay mo. Naniniwala ako doon. Lahat tayo may reward na naghihintay sa atin sa dulo. Basta hindi tayo gumagawa ng masama. 'Di ba? Yan ang lagi niyong tatandaan. Yun ang magiging inspirasyon nyo. Kapag kayo ay naiinip, hindi pa dumarating yung para sa inyo, naiinip kayo na, putang na, parang ang tagal-tagal naman ng pag-unlad ko. Ibig sabihin, yan yung tinitrain sa inyo ng Diyos. Na maging matyaga kayo. Siguro dyan kayo lacking sa pagtsatsaga. Diba? Yan ang tinuturo. Ibig sabihin, may tinuturo pa ang Diyos sa inyo na kailangan nyo pa matutunan. Kaya hindi nyo pa nakukuha yung bagay na gustong-gusto nyo. Diba? Pero ako, ramdam ko yun, kahit sobrang bagal ng mga nangyayari, di ba? Ramdam ko yun. Pero kahit kailan, hindi ako pinabayaan. Kung nasan man ako ngayon. Di ba? Maaring minsan nakakaranas ako ng kakapusan or ng pero hindi naman ako pinapabayaan eh. Goods na ako doon. 'Di ba? Kaysa naman sa pangungunahan ko yung sa taas na gagawa ako ng hindi maganda para bumilis yung progress ng buhay ko. 'Di ba? Yung sinasabi nyo na naninira ka. Hanggang ngayon hindi nyo mapatunayan na naninira ako eh. Anyway, mga kababayan ko, yan lang po muna. Maraming salamat. Bye-bye. May boses na nagtatas, Bongo TV, tagapagtanggol, di napapagod sa laban. Sa bawat kasinungalingan, siya'y nagpapalag. Katotohanan ng kanyang hudya.